Igsoon, kadali lang kaayo. Hangyoon ta ka nga imuhang tan-awon kining mga video, imuha kining paminawon aron imuhang masabtan ang pulong sa Dios, ang katuyuan sa Ginoo sa atoang kinabuhi. Kay importante kaayo kini mga igsoon. Nag-ingon ang kasulatan nga man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out from the mouth of God. Bisa hangyoon ko ikaw nga imuhang paminawan kining maong pagsangyaw, imuhang tiwason kining maong video. Lord, salamat kaayo sa mga kinabuhi, Lord, nga nagapaminaw sa imuhang pulong. Salamat kaayo sa ilahang mga trabaho, Lord. Akong ginapray nga imuha silang i-bless sa ilahang trabaho, sa ilahang family, O God, ug sa every endeavor that they have, Lord, sa ilahang kinabuhi. Salamat kay Lord nga ang pulong sa Dios mahimong parte sa ilahang kinabuhi, O God. Amo yung ginapasalamatan for this opportunity whereby nga makasangyaw kami sa imuhang pulong, Lord, diri sa online, O God. Salamat jud kayo nini maong opportunity, Ginoo. Sayod kami, Lord, nga daghan ang nagagamit niining maong platform apan ako agad kining ginapasalamatan, O God, nga kining maong platform magamit alang sa ministry sa imuhang pulong, Ginoo, sa matag adlaw, Lord. Dalaygon ka sa tanan, O God, dalaygon ka sa amo ang mga kinabuhi. Ikaw lamang ang among Dios nga among pasalamatan tungod kay ikaw lamang ang angayan ni Ginoo. Kani among ginapangayo sa pangalan ni Ginoong Hesukristo. Amen og amen. Ay, padayon kita mga igsuon sa the doctrines of the Bibles. Naanak kita sa tuang doctrine of sanctification. Atong niagi katong doctrine of justification. Ang uban nagatuo nga ang doctrine of justification ug sanctification isa lamang apan kung ato ang tan-awon ang Bible managlahi gid kini nga maong doktrina, managlahi ang function niini diha sa ato ang mga kinabuhi. While justification is positional kay nahimo naman kitang matarong diha atubangan sa balaan nga Dios tungod sa justification na atong nadawat pinaagi sa dugo ni Ginoong Hesukristo ug pinaagi sa iyahang nahuman nga buhat dito sa cross. We were justified. That is already our position. Dili na kita matanggal ni ana mga maong position that we are righteous before the sight of a holy God. Now, what is sanctification? Sanctification is a process. Justification is positional. Sanctification is a process. Now, mao kini ang pagpamuhat sa balaang espiritu diha sa tuang kinabuhi aron kita mo conform sa image ni Ginoong Hesukristo. Mao kana ang katuyuan sa sanctification. Atong tan-awon ang biblical view sa sanctification. Sanctification is a process of being set apart for God's purposes and becoming more like Christ. It is the work of the Holy Spirit in the believer's life, transforming them into the image of God. And Romans 8 verse 29, nag-ingon niya, for those whom he foreknow, he also predestined
to be conformed to the image of his Son, in order that he might be the firstborn among many brothers. Now take note of these words, kining giingon diri nga, for those whom he foreknow, he also predestined. This is the sovereign plan of God. Sa tuang kinabuhi, na nagyoy kanang plano ang Dios sa tuang kinabuhi, ug ang maong plano mao ang pag-predestine kanato nga mo conform kita diha sa imahe ni Ginoong Hesukristo. To conform to Christ's image, the ultimate goal is to reflect Christ's character and nature, nga kinahanglan nga ang mga Kristohanon, ang mga believers, ang mga tao nga matud pa mga born again, kinahanglang magaposes diha sa nature ni Christ, ang iyang character, ang iyang nature, kinahanglan makita diha sa atuang kinabuhi, so that he will be the firstborn among many brothers. Believers are part of God's family. Ug ang firstborn diha mao si Ginoong Hesukristo, nga may sama kita sa iyang panagway. Mao kana ang patuyuan sa atuang sanctification. Kung ang sanctification is kung ang justification is an act of God, it is a gift of God. Wala kita'y labot, kundi buhat lamang kato sa Ginoo. Ang sanctification, buhat kini sa Espiritu Santo sa atuang kinabuhi. It is a lifelong process sa atuang kinabuhi. Diin ang balaang Espiritu nagatudlo kanato sa angayan natong pagabuhaton. Busa ang sanctification involves our obedience to the commands of God sa tuang kinabuhi. Kinahanglan mo-obey kita sa pagpanudlo sa balaang Espiritu sa tuang kinabuhi. Nag-ingon pa ang Ginoo nga, let him that steal no more. Katudong mga nangawat, dili na magpangawat. That is the transformation. That is the sanctification. Let them, those who are fornicators, dili na mahimong fornicator. Kung na-born again na siya, katong mga adulterer, katong mga gakumit, gabuhat, o adultery, let them do it no more. No, mao kana ang sanctification, ang sanctifying works sa Holy Spirit sa tuang kinabuhi. Siya ang nagahimo ni ana, nagatudlo kanato unsaon nato pag-mortify ang ato ang flesh, unsaon nato nga makontrol ang desire sa ato ang flesh, ang lust sa ato ang flesh, ang pride sa ato ang kinabuhi. Mao kana ang sanctifying works of the Holy Spirit. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 3, for this is the will of God, your sanctification, that you abstain from sexual immorality. Very specific yun kaayo ni. Ang sanctifying works of the Holy Spirit will help us to abstain from sexual immorality. Those who are in sexual immorality must pray to the sanctifying works of the Holy Spirit. Kinahanglan mangayo kita ginabang sa balaang Espiritu nga hatagan kita niya og kusog nga we can abstain
from sexual immorality. Kabaluta nga ang sexual immorality is a bandage sa ato ang ginabuhi. Busa dili kita makahimo sa pagpildi ni without the sanctifying works of the Holy Spirit. No, very specific kaayo kini. Kay kung moingon kita nga na born again na kita, mga believers na kita, mga justified na kita, niya still we are living in sexual immorality, then the truth is not in us. No? Kay ang tinuod nga na born again, ang tinuod nga nagkaroon ng bagong kinabuhi, aduna gayoy transformation. Aduna gayoy siya kabag-uhan sa iyahang kinabuhi. Kabag-uhan nga pisikal nga makita diha sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon. Mao kana ang sanctification. Mao kana ang buhat sa Espiritu Santo sa tuang mga kinabuhi. 2 Corinthians 7 verse 1, since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Let us cleanse ourselves. It involves sanctification, involves obedience. Dili pwede nga ang Holy Spirit magapanudlo kanato unya kita dili mo obey sa pagpanudlo sa Holy Spirit. Kinahanglan as a Christian mo obey kita sa pagpanudlo sa balaang Espiritu Santo sa ato ang kinabuhi. Kay He is here, He is with us, He is in us to teach us. The Holy Spirit is our great teacher. Siya man ang nagapanudlo kanato sa ngayon natong pagabuhaton isip mga Kristohanon. Now, Ephesians 4 verse 22 to 24. Put off your old nature which belong to your former manner of life, and its corrupt through deceitful lust. Put off your old nature. Mao na tanggalon nato ang katong daan natong kinabuhi pinaagi sa sanctifying works sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Mga we should be dependent to the Holy Spirit sa ato ang pag-put off sa ato ang old nature. Kay it belongs to our former life. No, dili na kita angayan kung nagkawatan kita kaniadto, dili na kita nakapangawat karon. Kung tikasan kita kaniadto, honest na kita karon tungod kay mga anak na kita sa Dios. Kung mahimo lamang nato kana pinaagi sa sanctifying works of the Holy Spirit. Yun pa diri, and put on the new nature created after the likeness of God in true righteousness and holiness. There is a new nature in us, katong born again kita, katong breath sa Holy Spirit sa tuwa, katong new life nga naa sa tuwa, mao kato ang ato ang bagong nature. Nagadasig ka nato ang Ginoo nga isulob nato katong bagong kinabuhi o i-put off nato katong daan nato nga kinabuhi. Mao kana ang transformation na makita diha sa kinabuhi sa matag Kristohanon. Kay kung ang ato ang pagka-Kristohanon walay transformation, then wala pa kita ma-born again. Mao kana ang una nga timailhan sa tuang kinabuhi nga kita mga anak sa Dios. Mo-claim kita nga mga anak sa Dios apan nagpabilin kita sa tuang old nature, nagpabilin kita sa atong fornication, nagpabilin kita sa tuang adulterous life, nagpabilin kita sa pagpangawat, pagpanikas, then we are not born again. Of which daghang kaayo ang nagkinabuhi.
niining maong kinabuhi nga they are professing Christ, yet it cannot be seen in their life. Mo na importante kayo igsuon nga may balo kita sa sanctifying works of the Holy Spirit sa atong ang kinabuhi kay mao kini ang tabang nato nga ma-conform kita into the image of the Lord Jesus Christ. Busa salamat kayo mga igsuon sa inyong pagpaminaw niini mubo lamang kini atoang kay gayunan sa pagsangyaw sa padagaampo ako nga ang balaang espiritu mao'y padayon nga magapanudlo kanatong tanan magapadayon sa iyang sanctifying works sa tuang kinabuhi. Dalaygon kayo ang Ginoo ug padayon ako naga ampo nga inyo nga naa kamoy nasabtan niini atoang pagsangyaw. God is good all the time, and all the time God is blessing you.